Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 75 mga pulis na parte ng security ni Vice President Sara Duterte tinanggal ng Philippine National Police. Armed Forces of the Philippines ipagpapatuloy ang kanilang misyon sa West Philippine Sea sa kabila ng panawagang diplomasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 40,000 Filipino workers maaapektuhan sa POGO ban ayon sa PAGCOR. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, ipinaalam ni Vice President Sara Duterte na tinanggal ng Philippine National Police o PNP ang 75 police officers sa kanyang security group. Sa isang statement na inilabas ng Vice Presidente, kanyang kinumpirma na mayroong utos galing kay PNP Chief Romel Francisco Marbil sa pag-pull out ng 75 PNP police and security group personnel na dating naka-assign para sa kanyang proteksyon. Sa kanyang statement, sinabi rin ni VP Sara na tuloy pa rin ang kanyang trabaho na maghatid ng serbisyo, lalong-lalo na sa mga liblib na komunidad sa bansa. Nagparinig rin ang Vice Presidente na naway mabawasan ang mga krimen na may kinalaman sa iligal na droga dahil sa bagong direktibang ito ng PNP Chief. Ipagpapatuloy ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang misyon sa West Philippine Sea o WPS sa kabila ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa isang statement, nagpakita ng suporta si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa diplomatic strategies ng Pangulo. Gayunpaman, kanyang nilinaw na walang magbabago sa aktibidad ng militar na panatilihin ang depensa ng soberanya ng Pilipinas. Dagdag ni Brawner, kanila pa ring haharapin ang anumang pagbabanta sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Aabot sa 40,000 mga manggagawa ang maaapektuhan sa pagtitigil ng operasyon ng 43 legal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO saad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ayon kay PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco, 31,000 direct POGO employees at 9,000 workers na nasa Special Business Process Outsourcing o SBPO ang posibleng mawala ng trabaho dahil sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Paliwanag ni Tenco, ang SBPO ay special class ng BPO na walang kinalaman sa kahit anumang gaming operation at ang kanilang mga kliyente ay gaming companies sa Amerika, Canada at Europa. Dagdag ng PAGCOR Chair, hindi pa kasama sa bilang ang drivers, security guards, messengers at helpers sa POGO hubs. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.